Nang umagang iyon, ang buong gitnang silangan ay parang ginising ng isang kidlat sa kalangitan. Sa malaking screen ng pambansang telebisyon ng Qatar, ang pulang titik na tin kahon ay patuloy na kumikislap. Ang mga mamamayan mula Doha hanggang Al Rayyan ay nakatutok sa balitang hindi pa kailanman lumabas sa kasaysayan ng pamilya ng mataas na lipunan ng Qatar. Isang babaeng news anchor ang nanginginig ang boses na nagbasa ng bawat salita. Noong isang gabi, ang tanging anak na babae ng Hassan Group ay bumalik mula sa Pilipinas at ang kanyang pagbabago ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong mataas na lipunan ng gitnang silangan. Tahimik ang buong studio. Isang magnate ng Qatar na sa isang tawag lamang ay kaya ng pasunurin ng media ay napilitang magdaos ng press conference hating gabi dahil sa kanyang anak. Ito ay hindi pa nangyayari kailanman. Pagkatapos ng pambungad na iyon, isang video ang ipinalabas. Ang larawan ni Amina, ang kilalang marangyang dalaga, na lumaki sa isang gintong palasyo, ang taong minsan nang tinawag ng media ng Qatar na prinsesa na walang korona, ay lumitaw sa Doha Airport. Ngunit ang ikinagulat ng buong bansa ay hindi ang kanyang pagbabalik, kundi ang paraan ng kanyang pagbaba mula sa eroplano. Simple ang kasuotan, may maliit na maleta sa kamay, walang alahas, walang bodyguard, walang entourage. At ang mas ikinagulat ng mga taga-Qatar ay ang unang pangungusap na narinig ng mga kamera ng telebisyon. Hindi na po kailangan ng limousine. Sasakay na lang po ako sa tren. Tren? Dalawang salita na tila normal sa mga Pilipino, ngunit ito ay parang isang lindol na tumama sa puso ng mga super rich sa gitnang silangan. Sa Qatar, ang tren ay ang transportasyon na ginagamit ng karamihan sa mga manggagawa. Isang babae na mula pagkabata ay sanay na sa pribadong helicopter, 4 na palapag na yacht at gintong private jet. Ngayon ay kusang pinili ang tren. Isang komentator ng Qatar ang napabulalas sa gitna ng live broadcast. Posible bang ang pagiging simple ng Pilipinas ay sapat upang baguhin ang isang prinsesa ng Qatar pagkatapos lamang ng 3 taon? Sa mga grupo ng mataas na lipunan sa buong Doha, nagpa-flash ang sunod-sunod na mensahe. Anong nangyari kay Amina? Hindi kaya naituro ng Pilipinas sa kanya ang hindi kayang gawin ng edukasyon ng royal family? Kailangan nating tingnan muli ang bansang iyan. Nagpatuloy ang host sa seryosong tono. Mga Ginoo, ang mga pagbabago kay Amina Hassan ay napakalaki, napakagulat at ayon sa kanyang pamilya, lahat ng ito ay nagsimula sa Pilipinas, isang bansa na sa loob ng maraming taon ay hindi pa natin lubusang nakikita. Boom! Isang panayam ang ipinalabas na boses mismo ni Amina na na-record bago lumapag sa Doha. Sumasakay ako sa tren sa Maynila araw-araw. Pumipila ako para bumili ng almusal, naglalaba ako ng sarili kong damit, nagluluto ako, at nalaman ko ang isang bagay. Sa Pilipinas, ang mga tao ay nabubuhay ng may puso, hindi sa pamamagitan ng estado sa lipunan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, sumabog ang social media ng Qatar. Ang mga kilalang pamilya na dati nagtawa nang malaman nilang pupunta si Amina sa Pilipinas, ngayon ay natahimik. Tila ang buong publiko ng Qatar ay nahila sa isang bagyo na humihip mula sa silangan. Isang maliit na bansa na tila ordinaryo ay nagpabago sa isang babae na lumaki sa langis, ginto at karangyaan sa loob lamang ng 3 taon. Ano ba talaga ang ginawa ng Pilipinas? Ang tanong na iyon ay parang kulog na kumalat sa buong gitnang silangan. At ang sagot, mga Ginoo, ay nakasalalay sa paglalakbay na nagpilit sa pamilya Hassan na pag-isipan muli ang buong paraan ng kanilang pamumuhay. Sa mataas na lipunan ng Qatar, kung saan ang gintong liwanag mula sa mga glass tower ay sumasalamin sa bawat kalsada, ang pangalang Hassan Al-Mait ay simbolo ng kapangyarihan. Isang lalaki na sa simpleng pagbanggit lang ng pangalan niya, ang energy market ng gitnang silangan ay kinakabahan. Siya ang presidente ng Hassan Group, isang imperyo na nagmamay-ari mula sa natural gas fields, sistema ng pantalan, mga dambuhalang barko, hanggang sa mga gintong hotel na naglilingkod sa mataas na lipunan. Madalas nilang sabihin na sa Qatar ay may 3 bagay na hindi kailanman nauubusan: init, langis, at kapangyarihan ng pamilya Hassan. Ngunit sa lahat ng karangyaan, iisa lang ang kahinaan ni G. Hassan.
At ito rin ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki sa buhay, si Amina, ang kanyang nag-iisang anak na babae. Si Amina, ang prinsesa na walang korona ng Doha. Mula nang ipanganak, si Amina ay pinalaki sa gitna ng karangyaan ng gitnang silangan, may sariling silid na may gintong furniture. Ang mga katulong ay laging nasa 3 hakbang ang layo. Ang mga bodyguard ay laging nagbabantay upang hindi siya kailanman mapilitang makipagsiksikan sa mga mataong lugar. Sa edad na 1, nakasakay na siya sa child seat na nakakabit sa isang supercar. Sa edad na 8, may sarili na siyang horse riding instructor. Sa edad na 12, nakasakay na siya sa yacht sa buong Mediterranean. Madalas ikuwento ng mga katulong sa mansyon na si Prinsesa Amina ay kailangan lamang umangat ng bahagyaang baba at kalahati ng palasyo ang kailangang kumilos. Sanay na maging ang kanyang mga magulang na si Amina ay hindi kailanman gumagawa ng simpleng gawain. Hindi siya umiinom ng tubig ng mag-isa, hindi niya sinasara ang pinto, hindi niya tinitirintas ang sarili niyang sintas, at hindi kailanman humahawak sa anumang bagay na itinuturing na para sa ordinaryong tao. Ang lahat ay upang matiyak na naiintindihan niya ang isang bagay. Ikaw ay anak ng pamilya Hassan, hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Si G. Hassan, ang taong may dangal, nagmula sa isang pamilya na mahigit 70 taon ng kabilang sa mga elite ng Qatar. Dala niya ang matinding pagmamalaki sa kanyang bansa. Para sa kanya, ang imahe ng pamilya ay dapat laging maayos, elegante, hindi dapat bumababa ang status, at hindi dapat pag-usapan ng mga tao. Kaya nang maliit pa si Amina, bawat kilos niya ay may kasamang etiquette instructor. Laging nagsasalita si Amina sa tonong may autoridad, hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang pamantayan ng prinsesa na walang korona. Bagamat mayaman at makapangyarihan, may isang kakaibang bagay. Marami ng bansa ang napuntahan ng pamilya Hassan, ngunit hindi pa sila kailanman nakatapak sa Pilipinas. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang malabong pangalan, isang maliit na bansang malayo, walang posisyon na makakaapekto sa gitnang silangan, isang lugar na minsan nang inakala ni G. Hassan na mayroon lamang motorcycle, kape at backpacking. Kaya naman, nang marinig nilang gusto ni Amina na mag-aral sa Pilipinas, kinilabutan ang buong pamilya na tila may nagmungkahi na ipadala siya sa buwan. Si Amina at ang buhay na walang ugat. Habang lumalaki si Amina, mas lumabas ang kanyang hindi matatag na personalidad. Ang pera ang solusyon, ang mga katulong ay tila hangin lamang, ang mga pribilehiyo ay natural lamang, at namumuhay ng hiwalay, kaya walang tunay na matalik na kaibigan. Sumasama siya sa mga marangyang handaan, sanay sa mamahaling designer brands, namumuhay sa gitna ng palakpakan at papuri. Ngunit sa mata ng kanyang mga magulang, tila lalong walang laman si Amina. Sunod-sunod ang mga skandal ng marangyang dalaga sa media, at ang pinaka hindi malilimutang araw ay nang hingin niya sa kanyang mga magulang na kumuha ng isang internasyonal na mang-aawit para kumanta sa kanyang kaarawan, tila nag-o-order lang ng pizza delivery. Nang sandaling iyon, natigilan si G. Hassan, tahimik na kahit ang mga katulong ay hindi naglakas loob huminga. Nang gabing iyon, sa malaking silid na naliligo sa gintong ilaw, sinabi niya sa kanyang asawa, "Anong ginawa natin?" Ang bata ay lubusang lumihis sa landas ng pagiging tao. Isang bitak sa pader ng karangyaan. Gaano man kalaki ang kapangyarihan, si G. Hassan ay isa pa ring ama. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang kahinaan ng kasikatan. Nagbuntong hininga siya. Binigyan natin siya ng napakaraming bagay, maliban sa tunay na buhay. Isang psychologist ang nagpayo sa kanya, "Walang kulang sa inyong anak. Kulang lang siya sa isang lugar kung saan kailangan niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao." At nakapagtataka, lahat ng mungkahi ay tumuturo sa isang bansa sa Timog Silangang Asya, isang lugar na tinawag nilang Pilipinas, isang lugar na hindi niya inakala na babago sa buong pamilya niya. Bago lumitaw ang pangalang Pilipinas sa harap ni Amina, hindi kailanman naisip ng pamilya, Hassan na ang isang maliit na bansa sa silangan ay maaaring magkaroon ng anumang impluwensya sa kanilang buhay. Maging si Amina ay hindi kayang ituro ng eksakto kung nasaan ang Pilipinas sa mapa. Sa tuwing nagtatanong ang kanyang tutor, basta na lamang siya magsasaklaw sa isang lugar, malapit sa Thailand, siguro. Sa mga party ng mataas na lipunan ng Qatar,
hindi kailanman nababanggit ang Pilipinas bilang isang destinasyong may kalidad. Kung may nakapunta man sa Maynila o Cebu, iilan lamang ang ikinukwento. Maganda, oo, pero maraming jeepney at tricycle. Nagtitinda ang mga tao sa tabi ng kalsada, napakasimple, hindi bagay sa ating mga socialite. Ang mga salitang iyon ay sapat upang lumikha sa isipan ni Amina ng isang baluktot na larawan. Ang Pilipinas ay isang atrasado, mahirap, at malalayong lupain na hindi karapat-dapat para sa isang prinsesa ng Qatar. Nang imungkahi ni Amina na pumunta sa Pilipinas, nagsimula ang nakatakdang gabing iyon ng napakaordinaryo. Si Amina, na nakapusod ang buhok at nakasuot ng pulang silk robe, ay pumasok sa living room at nag-anunsyo na tila kakabili lang niya ng bagong handbag. "Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas." Nagkaroon ng lamig sa hangin. Akala ng kanyang ina ay mali ang kanyang narinig. Si G. Hasan naman ay inilapag ang kanyang tasa ng kape sa mesa, nakatigil ang kamay sa ere. "Aling Pilipinas?" tanong niya ulit. Sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Pilipinas po. Nakita ko sa internet. Maraming kabataan doon ang napaka-interesante. Gusto ko pong subukang mamuhay doon." Ang salitang subukang mamuhay ay muntik nang magpatumba sa ina mula sa sofa. Sa isang iglap, bumalik ang napakaraming prejudice na parang alon. Isang bansa na sa tingin nila ay mahirap pa, isang lugar kung saan si Amina ay makakasalamuha ang mga ordinaryong tao. Isang kapaligiran na walang katulong, walang driver, walang gintong mansyon. Isang lipunan na walang nakakakilala kay Amina at ang pinaka-nakakatakot, maaaring makaapekto sa socialite nature ng kanilang anak. Sabay na napabulalas ang mga magulang, kapag pumunta ka doon, paano kung mahawa ka sa ugali nilang matipid? Paano kung makuha mo ang pagiging simple? Kapag dinikit sa iyo ang mga bagay na iyan, saan namin ilalagay ang dangal ng pamilya? Natawa si Amina sa sobrang prangkang pag-iisip ng kanyang ina. Ngunit hindi makatawa si G. Hasan. Dati, hindi niya naisip na ang pagiging simple ay maaaring magdulot ng ganoong pag-aalala sa isang makapangyarihang pamilya. Lalo pang dumami ang mga prejudice. Sa mga sumunod na araw, nang kumalat ang balitang gustong pumunta ni Amina sa Pilipinas sa buong mataas na lipunan, nakapagtataka, naging mainit na usapan ito. May problema ba siya sa isip? Bakit Pilipinas pa? Hindi ba dapat Japan, Korea o Europe? O kaya'y sinasadya niyang labanan ang pamilya? Baka mamuhay siya doon tulad ng isang ordinaryong manggagawa, delikado iyon. Ang nakakalungkot, wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi sa Pilipinas. Hindi nila alam kung paano nagbago ang Pilipinas. Hindi nila alam kung gaano nakamoderno ang mga lungsod ng Pilipinas. Lalo na't hindi nila alam kung gaano kaaktibo, matalino at responsable ang mga kabataang Pilipino. Ang lahat ng mayroon sila ay hearsay at ang takot ng isang ina. Kinabukasan, bago pirmahan ang mga papeles para sa pagbiyahe ni Amina, nakaupo ang ina sa tabi ng bintana. Ang mainit na hangin ng disyerto ay humihip sa blind. Nagbuntong hininga siya, hindi nag-aalala dahil delikado o masama ang Pilipinas, kundi dahil sa isang hangal, ngunit totoo na takot. Kung matagal siyang mamuhay kasama ang mga ordinaryong tao, makakalimutan kaya niya na siya ay isang prinsesa? Takot siya na maging sobra ang kabaitan ng kanyang anak. Takot siya na matuto ang kanyang anak na pahalagahan ang paggawa. Takot siya na maging malaya at may dignidad ang kanyang anak. Ang mga bagay na tila dapat ipagmalaki ay naging sanhi ng pagkabalisa sa puso ng isang mayaman na pamilya. Si G. Hasan, ang mapagmataas na ama, ay nakatayo sa harap ng mapa ng mundo, nakapatong ang kamay sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, isang maliit na bansa na walang anumang koneksyon sa Qatar, hindi pa kailanman nasa loob ng paningin ng mga super rich. Tinanong niya ang sarili, ano kaya ang maituturo ng isang bansang tulad niyon sa aking anak? Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala pa rin siya na ang buhay sa Pilipinas ay hihilahin pababa ang kanyang anak at iyon ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Ngunit nakapagtataka ang buhay. Ang mga bagay na pinakatatakutan ng pamilya Hasan ay siya mismong magliligtas kay Amina mula sa walang laman na hindi kayang punuin ng pera. Matapos ang walang katapusang pagtatalo tungkol sa pagnanais ni Amina na pumunta sa Pilipinas,
naisip ng pamilya Hasan na ang lahat ay hihuparin tulad ng mga nakaraang pagiging pabigla-bigla niya. Ngunit sa pagkakataong ito, inihanda ng tadhana ang isang pagbabago na walang sinuman ang nag-akala. Isang linggo, matapos ang matinding pag-uusap na iyon, dumalo si Amina sa isang party na inorganisa ng royal family ng Qatar. Ang lahat ay marangya tulad ng dati, mga ilaw na kristal, tunog ng harp, at mga masasarap na pagkain na nakalagay sa manipis na gintong plato. Ngunit sa sandaling iyon na tila ordinaryo, bigla na lamang nawalan ng kontrol si Amina dahil sa ilang matatalik na kaibigan na nagpost ng kanyang larawan sa social media na may kasamang panlilibak. Tinawag nila siya ng mga palayaw tulad ng prinsesa ng pera, dalagang malayo sa totoong mundo, at taong nakatira sa ulap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Amina ang tunay na kahihiyan. Inalis niya ang kanyang mataas na takong, tumakbo palabas ng bulwagan ng party sa gitna ng pagkagulat ng daan-daang bisita. Tumakbo ang mga katulong, ngunit walang naglakas loob na hawakan siya. Maging ang mga nakasanayang salita ng pagpapagaan ng loob ay hindi nakapagpatigil sa kanya. Nang gabing iyon, ikinulong ni Amina ang sarili sa kanyang silid, umiyak hanggang sa mawalan ng lakas. Sarado ang gintong pinto, ngunit ang hikbi ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na nagpahirap sa lahat ng katulong. Isang babae na tila hindi kayang saktan ay bumagsak dahil lamang sa isang gabi, ang di inaasahang diagnosis mula sa psychologist. Kinabukasan, agad na inanyayahan ni G at Gianeng. Hasan ang pinakakilalang psychologist sa Qatar sa kanilang bahay. Matapos ang isang pag-uusap na tumagal ng mahigit 3 oras, lumabas ang doktor na malalim ang iniisip at dahan-dahang sinabi, walang problemang medikal si Amina, kulang siya ng tunay na buhay. Kinunot ni G. Hasan ang kanyang kilay, tunay na buhay? Ano ang ibig mong sabihin? Nasa kanya na ang lahat. Umiling ang doktor. Hindi, Ginoo, dahil nasa kanya na ang lahat, hindi na niya alam kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi niya alam ang halaga ng paggawa, hindi niya nauunawaan ang ugnayan ng tao sa tao, at hindi rin niya nakikita ang kahulugan ng buhay. Pagkatapos ay huminto siya ng bahagya upang bigyang diin ang bawat salita. Kung patuloy siyang mamumuhay sa kapaligiran ng pribilehiyo na ito, tuluyan siyang mawawalan ng direksyon. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang martilyo. Hindi pa kailanman narinig ni G. Hasan ang sinumang nagsabi ng ganoon tungkol sa kanyang anak, ang kakaibang mungkahi. Nang tanungin ko si Amina kung saan niya gustong magsimulang muli, ang Pilipinas lang ang binanggit niya, patuloy ng doktor. Pilipinas? Bulalas ng ina. Isang mahirap na lugar, nagbibiro ba kayo, doktor? Ngunit ngumiti ang doktor na may malalim na kahulugan. Maraming beses na akong nakapunta sa Pilipinas at nakita ko na ang bansang iyon ay may isang bagay na wala ang Qatar, isang malakas na diwa ng komunidad. Doon, kailangan niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao, tunay na buhay. Natahimik si G. Hasan. Sa mahigit 50 taon ng kanyang buhay, walang sinuman ang nagpayo sa kanya na ipadala ang kanyang anak sa isang bansa sa Timog Silangang Asya upang muling hanapin ang kanyang sarili. Ngunit ang mga mata ni Amina ay lalong naging walang buhay at ang sakit ng gabing iyon ay nananatili pa rin. Naunawaan niya na hindi na kayang tiisin ng kanyang anak ang walang kabuluhang karangyaan na hindi sinasadyang ipinataw ng pamilya sa kanya. Ang desisyon sa gabi. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina na may marmol na sahig, matagal na nag-isip si G. Hasan sa harap ng bintana. Ang mga ilaw ng Doha sa labas ay napakaliwanag, ngunit mabigat ang kanyang puso. Sa huli, humarap siya sa kanyang asawa at dahan-dahang sinabi, marahil oras na para mamuhay ang bata ng ibang buhay, isang buhay na hindi pa natin siya pinapayagang hawakan. Nanginginig ang boses ng kanyang asawa. Talaga bang gusto mo siyang ipadala sa Pilipinas? Tumango siya. Oo. Bagamat wala akong alam tungkol sa bansang iyon, kung ang Pilipinas ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli, handa akong subukan. Isang pangungusap lamang iyon at ang paglalakbay na magpapakilabot sa buong Qatar ay nagsimula na. Ang flight mula Doha patungong Maynila ay tumagal ng maraming oras, ngunit halos hindi makatulog si Amina, bahagyang dahil sa kaba.
Bahagyang dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na nag-aral siya sa ibang bansa ng walang kasamang entourage, walang 3 maleta ng designer clothes, walang kasamang bodyguard, at walang katulong na naghahanda ng lahat mula A hanggang Z. Nag-iisa lang siya, isang babae na pinahalagahan na parang kayamanan sa loob ng 20 taon. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, lumitaw ang lungsod ng Maynila sa ilalim ng manipis na ulap. Ang mga sasakyan ay dumadaloy na parang abalang pamumuhay, ang mga tulay ay kumikinang sa gintong liwanag, at ang ilog ay kumikinang sa takip silim. Tiningnan ni Amina ang ibaba, nakadilat ang kanyang mga mata. Ito ba ang Maynila? Hindi ito katulad ng inakala ko. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang larawan ng isang mahirap na bansa na mayroon lamang mga motorcycle, ngunit sa ibaba ay isang moderno, aktibo at buhay na lungsod. Isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagsimulang mag-alinlangan, unang pagkabigla, ang profesionalismo sa paliparan ng Pilipinas. Bumukas ang pinto ng eroplano at ang mamasa-masang hangin na may amoy ng lupa, halaman at lungsod ay humampas sa mukha ni Amina. Bumaba siya sa hagdan na may halong kaba at pagtataka. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang pumasok siya sa immigration area, 2 Pilipinong empleyado na nakasuot ng malinis na uniforme ang ngumiti at nagsalita sa malinaw na Arabic na ikinagulat ni Amina. "Marhaba, magandang araw po. May kailangan po ba kayong tulong?" Nagulat si Amina. "Ikaw, marunong kang mag-Arabic?" Ngumiti ang empleyado. "Nag-aral po ako sa Doha ng 1 taon. Maligayang pagdating po sa Pilipinas." Ang sinseridad sa ngiti na iyon ay ikinagulat ni Amina. Sa Qatar, madalas siyang yumuko ang mga tao dahil sa kanyang estado, ngunit dito naramdaman niya na tinatanggap siya bilang isang tunay na tao. Ang proseso ng immigration ay napakabilis na hindi siya makapaniwala. Walang matagal na paghihintay, walang komplikadong papeles, walang mapanuring tingin. Isang bansa na inakala niyang underdeveloped ay nagpapatakbo ng paliparan ng may bilis at kinis na hinahangaan niya. Pangalawang pagkabigla, ang di inaasahang regalo, ang unang tikim ng Pilipinas. Pagkalabas pa lamang ng International Gate, nakita ni Amina ang isang dalagang may hawak na karatula ng kanyang pangalan, ang kinatawan ng Study Abroad Program. Yumukod ng bahagya ang dalaga, may palakaibigang ngiti. "Kumusta, Amina? Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ako si Maria, ang tutulong sa iyo sa mga unang araw mo." Tumugon si Amina sa pamamagitan ng isang awkward na tango. Hindi pa siya sanay sa ganitong uri ng magalang na pagbati. Inabutan ni Maria siya ng isang baso na may bahagyang umuusok. "Subukan mo ang kapeng barako namin, espesyalidad ng Maynila ito." Tiningnan ni Amina ang baso ng maitim na kape na may makinis na puting foam sa ibabaw. Sumipsip siya ng kaunti at natigilan. Isang matamis, malasa, at mabangong lasa na parang isang dessert na hinaluan ng matapang na kape. "Diyos ko, bakit ang sarap nito?" Natawa si Maria. "Pambansang espesyalidad po namin yan, kinahuhumalingan ng lahat ng bumibisita sa Pilipinas." Hindi inakala ni Amina na ang isang simpleng inumin ay kayang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Mula Qatar hanggang Maynila, ang unang pagkabigla ay nagmula sa isang tasa ng kape. Pangatlong pagkabigla, ang kakaibang kabaitan. Nang hilahin ni Amina ang kanyang maleta palabas, bahagyang tumigil ang gulong dahil sa isang bakubakong bahagi. Agad na lumapit ang isang nasa katamtamang edad na airport staff, yumuko upang ayusin ang kanyang maleta at ngumiti ng mahinahon. "Mag-ingat ka sa paglakad, Ineng. Madalas na may lubak dito." Natulala si Amina na parang bato. Sa Qatar, ang mga bodyguard lamang ang humahawak sa kanyang gamit at ang mga airport staff ay hindi kailanman naglakas loob na lumapit. Dito, isang taong ganap na estranghero ang tumulong sa kanya na parang sarili niyang anak. Nagutal-utal siya. Salamat po." Ang salitang po ay lumabas ng natural na kahit siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit. Ang sandaling nagbago ng lahat. Nang lumabas sila sa arrival area, nakita ni Amina ang signboard ng tren, ang Metro Manila, ang mga kabataang Pilipino na may mga backpack, mga manggagawa at mga dayuhang turista ay nagkakaisa patungo doon. Ang dilim ng Maynila ay bumabalot sa lungsod ng mga ilaw na moderno at may amoy ng buhay.
Naramdaman ni Amina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Isang tunay na ritmo ng buhay, isang tunay na hininga, isang mundo kung saan ang lahat ay pantay-pantay, malapit at palakaibigan. Nagbuga siya ng hangin, gaan na mismo siya ay nagulat. Amina, tanong ni Maria, gusto mo bang sumakay ng taxi? Tiningnan ni Amina ang signboard ng metro. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso para sa isang pampublikong sasakyan. Hindi, gusto kong sumakay sa tren. Gusto kong subukan ang mga bagay na hindi ko pa kailanman nagawa. Natawa si Maria. Sa tingin ko, magugustuhan mo yan. Hindi alam ni Amina na ang maliit na desisyong iyon ang magiging unang pinto na magbubukas ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buong buhay. Ang mga tao ay bumaba sa istasyon ng metro na parang tuloy-tuloy na agos. Maingat na bumaba si Amina sa hagdan. Hawak ang maliit niyang maleta, patuloy na nagmamasid sa paligid na parang isang bata na unang nakakita sa mundo. Hindi niya inakala na ang istasyon ng metro na sa Qatar ay itinuturing na transportasyon ng masa ay maaaring maging malinis, kumikinang at maayos. Ang mga tao ay nakapila ng maayos, walang tulakan, walang sigawan. Sa malaking digital board, malinaw na ipinapakita ang susunod na tren bawat minuto. Kinunot ni Amina ang kanyang kilay. Hindi ba mali? Ito ba talaga ang istasyon ng Pilipinas? Natawa si Maria. Ano sa tingin mo? Ang Pilipinas ay mabilis na nagbabago. Nang pumasok ang tren sa istasyon, bumukas ang mga bintana at natigilan si Amia. Ang loob ng tren ay malinis na walang bahid. Malamig ang aircon, maayos ang mga upuan at kumikinang ang mga handrail. Ang digital announcement board ay gumagana ng maayos sa parehong Filipino at Ingles. Agad na ikinumpara ni Amina ito sa Qatar, isang mayamang bansa na ipinagmamalaki ang infrastruktura nito. Moderno rin ang metro ng Doha, natural. Ngunit ang nagpalunok kay Amina ay ang pakiramdam ng pagiging malapit. Walang matinding paghihiwalay sa pagitan ng mga lugar para sa mayaman at sa mga lugar para sa manggagawa. Walang harang na lumilikha ng agwat sa mga klase. Walang mapanuring tingin sa isa't isa. Lahat ay magkasama sa isang compartment ng tren, nagbabahagi ng isang paglalakbay, mahinang bulong ni Amina. Sa Doha, lahat ay hiwalay, ngunit dito talagang pantay-pantay ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay nagpilit sa kanya na mag-isip ng matagal. Nang lumabas ang tren sa tunnel, si Amina ay tila napako sa bintana. Lubos ng madilim at nagsimulang lumiwanag ang Maynila na parang isang pelikula. Ang mga gintong ilaw ay umaabot sa mga pangunahing kalsada. Ang mga matataas na gusali ay nakahanay na parang kumikinang na gintong kagubatan. Ang mga flyover ay nakabaluktot na parang kumikinang na silk ribbons. Ang daloy ng trapiko ay makinis na parang talon na bumubuhos sa kalsada. Walang bahagi na may bakas ng isang mahirap na bansa na kanyang inakala. Bumilis ang tibok ng puso ni Amina nang dumaan ang tren sa isang malaking urban area. Ang mga matataas na gusali ay nakahanay na parang dambuhalang Lego blocks. Ang mga ilaw ay sumasalamin na parang salamin. Ito ay isang tunay na pandaigdigang lungsod, sinabi niya nang nanginginig ang boses. Tumango si Maria ng buong pagmamalaki. Napakalaki na ng pagbabago ng Maynila ngayon, subukan mong tingnan sa araw, marami pang bagay na ikagugulat mo. Hindi sa hindi ipinagmamalaki ni Amina ang kanyang sariling bayan. Ang Doha ay isang mayaman, maliwanag at marangal na lungsod ng isang bansa ng langis. Ngunit may isang bagay na hindi niya naisip hanggang ngayon. Ang yaman ng Doha ay binuo ng pera, ngunit ang kagandahan ng Maynila ay binuo ng buhay ng mga tao. Ang Doha ay may matataas na gusali ngunit kulang sa buhay. Ang Maynila ay may pinaghalong moderno at tradisyonal na hininga. Ang lahat ay pinagsama. Lumilikha ng isang napaka-Pilipinong karakter, simple ngunit sopistikado, aktibo ngunit makatao. Nang dumaan ang tren sa isang malaking intersection, napansin ni Amina na ang mga ilaw ng trapiko ay nagbabago ng estado ng napakakinis. Maraming sasakyan, ngunit bihirang magkaroon ng kaguluhan. Ang mga motorcycle na inakala ni Amina ay magiging traffic disaster ay gumagalaw na parang malambot na agos.
Nagmamaneho sila na parang sumasayaw, natawa si Amina ng may tuwa. Ipinaliwanag ni Maria, ang Pilipinas ay may semi-automated traffic control system na nagbibigay prioridad sa rush hour at sanay na rin ang mga tao na magbigayan. Nanlaki ang mata ni Amina. So, hindi talaga magulo? Hindi naman, sagot ni Maria. Dito, malakas ang kultura ng pagbibigayan. Nang pumasok ang tren sa downtown area, nakita ni Amina ang mga puno na gumagalaw sa ilaw, napakaraming berdeng puno na maging siya ay tumango. Napanatili ng Pilipinas ang maraming puno, sinabi niya. Sa Doha, napakaraming disyerto. Ngumiti si Maria. Ang mga puno ay ang aming ipinagmamalaki. Gusto ng mga Pilipino ang tirahan na malapit sa kalikasan. Bahagyang natawa si Amina. Hindi ko inakala na ang isang bansa na inakala naming mahirap ay ganito pala kaunlad at environmentally friendly. Sa kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang isang kakaibang pakiramdam. Ang likas na kayabangan ng anak ng isang magnate ng Qatar ay unti-unting nababasag. Nang huminto ang tren sa Central Station, nagulat si Amina nang makita ang dalawang security guard na nagbabantay. Walang hawak na mabibigat na armas, walang sigawan, at mahinahon lamang na ginagabayan ang mga tao. Tahimik lang ang seguridad, tanong niya. Natawa si Maria. Sa Pilipinas, mahalaga ang seguridad ngunit hindi para magdulot ng takot. Tumutulong sila na panatilihin ang kaayusan at hindi para takutin ang iba. Ikinagulat iyon ni Amina. Sa Qatar, ang lugar para sa mataas na lipunan ay laging may mga bodyguard, may armas, maraming kamera at matibay na harang. Ngunit dito, isang lugar na inakala niyang underdeveloped ay nagdulot ng mas maluwag na pakiramdam. Ang sandaling naunawaan ni Amina ang isang bagay. Nang lumabas silang dalawa sa istasyon, humihip ng mahina ang hangin ng Maynila, dala ang pamilyar na amoy ng kalye. Amoy ng pagkain, amoy ng mga bulaklak na sampagwita, amoy ng mga sasakyan, amoy ng buhay. Huminga ng malalim si Amina. Maria, bakit pakiramdam ko ay kakaiba ang pagiging malapit ng lugar na ito? Tiningnan siya ni Maria nang may malambing na tingin. Dahil ang Pilipinas ay bansa ng tao, hindi ng karangyaan. Natigilan si Amina. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na narinig niya ang pangungusap na iyon at naramdaman niya itong tumagos sa kanyang puso. Ang Pilipinas, isang bansa na dati minamalit niya, ay nagbigay sa kanya ng unang aral. Ang pag-unlad ay hindi lamang nakasalalay sa pera, kundi sa paraan ng paghinga, pamumuhay, at pagmamahalan ng isang lungsod. Mula nang tumapak si Amina sa kalsada ng Maynila, malinaw na niyang naramdaman ang isang bagay. Dito, hindi siya ang prinsesa ng pamilya Hasan. Siya ay si Amina lamang, isang ordinaryong babae tulad ng iba. Ang bagay na ito, para sa isang bata na pinalaki sa karangyaan, ay dapat na isang pagkabigla, ngunit nakapagtataka. Ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng gaan na tila kakababalang niya ng isang mabigat na bato. Madilim na, at nagsimula nang dumami ang tao sa kalye. Isang matandang babae na may tungkod ang hirap na umakyat sa sidewalk. Nag-aalangan na tiningnan ni Amina si Maria. Bago pa siya makapagtanong, tumakbo na si Maria upang tulungan ang matanda. Lola, aalalayan ko po kayo? Ngumiti ang matanda. Ang mga mata ay nakakunot na parang sinag ng araw sa umaga. Salamat anak. Medyo mahirap maglakad mag-isa sa gabi. Tumalikod si Maria at tinanong si Amina. Amina, aalalayan mo si Lola sa kabilang gilid ha? Nagulat si Amina. Ako? Pero hindi ako sanay. Ngumiti si Maria. Ayos lang, dito sa Pilipinas, lahat ay nagtutulungan ng ganyan. Kinagat ni Amina ang kanyang labi at lumapit upang hawakan ang payat na braso ng matanda. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman sa kanyang gintong mundo, ang tunay na pagiging malapit ng tao. Ngumiti ang matanda sa kanya. Ang ganda mo, anak, at mabait pa. Napakabuti mo, namula si Amina. Ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ng isang tao hindi dahil sa kanyang designer brands, kundi dahil sa kanyang kilos. Naisip ni Amina na titira siya sa isang mid-range apartment, ngunit nang dumating sila, tila napunta siya sa isang maliit na makulay at komportableng lugar. Ang homestay ay isang maliit na 3 palapag na bahay, pininturahan ng kulay cream na may balkonahe na puno ng nagliliyab na pulang bougainvillea. Ang may-ari,
Si Aling Nena ay may payat na pangangatawan at nagbigay ng malambing na ngiti. Aba Amina, nandito ka na pala? Pagod ka siguro sa mahabang biyahe. Halika, igagawa kita ng mainit na tsaa. Si Aling Nena mismo ang humila sa maleta ni Amina. Nag-react si Amina na tila pipigilan. Aling Nena, ako na po. Hindi po kasi hinahayaan ng pamilya ko na hawakan ng iba ang gamit ko. Tumawa ng malakas si Aling Nena. Dito, natural lang na magtulungan, huwag kang mahiya. Natigilan si Amina. Sa Qatar, ang mga katulong ay gumagawa ng kanilang trabaho dahil ito ay kanilang tungkulin, ngunit sa Pilipinas, tinutulungan siya ng mga tao dahil sa pagmamalasakit. Dahil dito, ang puso niyang sanay sa pagiging malayo ay biglang lumambot. Pumasok si Amina sa silid, malinis ang kama, may maliit na florera ng sampagita sa mesa at isang sulat kamay na papel. Kumusta, Amina? Naway maging masaya ang mga bagong araw mo sa Pilipinas. Nanginginig na hinawakan niya ang papel. Sa bahay, lahat ng mensahe ay mula sa butler o secretary. Hindi pa kailanman siya nakatanggap ng sulat kamay na puno ng pagmamahal. Inilapag ni Aling Nena ang mainit na tsaa sa mesa. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, ha? Hindi ako katulong. Gusto ko lang na maramdaman mong nasa bahay ka. Kinagat ni Amina ang kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung paano sasagot. Kinabukasan ng umaga, kumain si Amina ng arroz caldo kasama si Maria sa isang maliit na karinderya malapit sa bahay. Bago pa siya makatingin sa paligid, ngumiti na ang waitress. Hello, kayong dalawa, arroz caldo ba ng manok o baka? Nag-aalangan si Amina. Arroz caldo po ng baka? Ang po ay lumabas ng natural. Nang dalhin ang mangkok ng arroz caldo, ngumiti ang waitress. Kain po tayo ha? Medyo naguluhan si Amina. Normal ba sa mga Pilipino na sabihin iyan? Tumango si Maria. Oo. Sinasabi namin iyan para ipakita ang paggalang sa kasalo sa pagkain. Yumuko si Amina at dahan-dahang sinabi, "Salamat po." Ang dalawang salitang salamat po ay nagpakilabot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit sa Pilipinas, bawat salita ay may dalang kabaitan, sinseridad, walang pagpapanggap, hindi dahil sa estado. Pauwi, nakita ni Amina ang isang manggagawa ng konstruksyon na naglilinis ng mga basag na brick sa tabi ng kalsada. Hindi niya alam kung bakit, ngunit huminto siya at nagtanong, "Mang Tonyo, may maitutulong po ba ako?" Natawa ng mahinahon si Mang Tonyo. "Ay nako, ang ganda mong kamay. Tutulong ka pa kay Mang Tonyo? Huwag na, maglaro ka na lang." Namula si Amina. Sa Qatar, ang mga construction worker ay yumuyuko at umiiwas sa kanya. Dito, itinuturing siya ng mga tao na pantay, na parang anak sa bahay, na parang ordinaryong kapitbahay, na parang mabait na tao, hindi higit at hindi kukulang. At iyon ay hindi makalimutan ni Amina. Humarap siya kay Maria, ang kanyang boses ay mahina. "Bakit ba ang babait ng mga Pilipino? Hindi pa ako nakakita ng lugar na ganito." Ngumiti si Maria, "Dahil ang pagpapahalaga namin sa isa't isa ay mula sa puso, hindi sa kung ano ang nakasabit sa leeg." Yumuko si Amina. Ang pangungusap na iyon ay parang isang maliit na kutsilyo, ngunit isang nakapagpapagaling na pamahid sa kanyang matagal ng sugat. Bago ito, hindi pa siya kailanman itinuring ng sinuman ng may tunay na puso. Sa loob lamang ng ilang araw sa Pilipinas, naunawaan ni Amina ang isang bagay na hindi na ituro ng 20 taong pamumuhay sa karangyaan. Ang kagandahan ng tao ay hindi nakasalalay sa pribilehiyo, kundi sa kung paano tayo makitungo sa isa't isa. Matapos ang ilang araw na pag-adapt sa ritmo ng buhay sa Maynila, unti-unting pumasok si Amina sa tunay na kapaligiran ng pag-aaral. Dinala siya ni Maria sa paaralan, isang international school na matatagpuan sa isang malawak na berdeng campus. Ngunit ang ikinagulat ni Amina ay hindi ang mga pasilidad, kundi ang mismong mga tao sa loob nito. Mula sa unang umaga nang dumating si Amina sa gate ng paaralan, nakita niya ang daan-daang estudyanteng Pilipino na nakapila ng maayos upang maghintay sa kanilang turn para mag-park ng sasakyan, bumili ng inumin o magpa-check ng ID. Ang pinakanagulat sa kanya ay ang mga mukha ng mga kabataan, walang tamad, walang naiinip, lahat ay puno ng enerhiya at focus. "Maria,
Bulong ni Amina, bakit parang seryoso ang mga ito? Natawa si Maria. Sanay na kami. Para sa amin, ang pag-aaral ay isang malaking bagay. Marami pa nga ang nag-aaral hanggang gabi. Nagulat si Amina. Nag-aaral ng dagdag, kusa? Karamihan, sagot ni Maria. Gusto namin ng mas magandang kinabukasan, kaya kailangan naming magsikap. Naramdaman ni Amina na parang nasa ibang planeta siya. Sa Qatar, ang mga mayayamang bata tulad niya ay nag-aaral lang para may masabi, at ang kinabukasan ay aalagaan na ng pera at estado. Ngunit sa Pilipinas, ang bawat isa ay gumagawa ng sarili niyang landas. Nang hapong iyon, dinala ni Maria si Amina sa library ng paaralan. Pagpasok pa lamang, natigilan si Amina. Sa harap niya ay isang 2 palapag na espasyo, puno ng liwanag na may daan-daang bookshelf na puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Mga libro mula sa klasikong panitikan, agham, pilosopiya hanggang sa teknolohiya, lahat ay maayos na nakaayos. Ngunit ang nagpagulantang sa kanya ay ang napakaraming Pilipinong estudyante na tahimik at seryosong nagbabasa, walang nagbabrowse sa internet o nagchichismisan. Ibinulong ni Amina kay Maria, nagbabasa ba sila para maglibang? Natawa si Maria, hindi. Nagbabasa sila para palawakin ang kaalaman. Normal lang ang mga ito. May iba pa ngang nagbabasa hanggang alas 10 ng gabi. Umiling si Amina na hindi makapaniwala. Sa Qatar, ang pagbabasa ng libro ay halos isang hobby lamang ng mga mayayaman, iilan lamang ang naglalaan ng oras para dito. Ngunit sa Pilipinas, ang pagbabasa ng libro ay naging natural na parang paghinga. Ang kasipagan ng mga kabataan ay bahagyang nagpakahiya kay Amina. Hindi niya naisip na ang pagsisikap ay maaaring maging isang malakas na kolektibong kultura. Habang tinitingnan ni Amina ang mga bookshelf, nakita niya ang isang Pilipinong estudyante na dahan-dahang tumayo. Bago umalis sa mesa, bumalik siya at kusa niyang inayos ang bawat upuan sa tamang posisyon. Tila ito ay isang natural na responsibilidad. Walang humihingi sa kanya na gawin iyon. Walang CCTV camera na nagbabantay, walang guard na nagpapaalala, ito ay simpleng kamalayan. Kinagat ni Amina ang kanyang labi. Sa Qatar, hindi pa niya nakikita ito. Ang mga anak ng mayayaman tulad niya ay hindi man lang humahawak sa sarili nilang upuan. Nang gabing iyon, sinabi ni Maria kay Amina na sumama sa kanya sa review class ng isang grupo ng mga kaibigang Pilipino. Sumang-ayon si Amina na curious kung ano talaga ang review class sa Pilipinas. Nang dumating sila, natigilan siya. Iyon ay isang maliit na silid-aralan, ngunit puno ng tao. Mahigit 30 estudyante ang nagsosolve ng mga problema, nagsusulat ng notes, nagtatalo. Walang pinilit, walang sinuri ang attendance, ngunit lahat ay nakatutok. Isang babaeng estudyante ang humarap kay Amina. Taga-Qatar ka ba? Mayroon bang ganitong review class sa inyo? Nahihiya si Amina. Hindi kami nag-aaral ng ganito kasipag. Marami kaming ibang bagay na ginagawa. Ngumiti ang babae ng mahinahon. Oo, naiintindihan ko. Pero sa amin, kung hindi ka masipag, mahihirapan kang makasabay. Tumingin si Amina sa paligid. May pawis sa noo ng mga estudyante. Maliwanag ang kanilang mga mata. Patuloy na nagsusulat ang kanilang mga kamay. Tinanong niya si Maria, masaya ba sila sa pag-aaral ng ganyan? Tumango si Maria, kung gusto mo ng mas magandang kinabukasan, syempre masaya. Ang sagot na iyon ay parang isang maliit na karayom na tumusok sa bubble ng pribilehiyo na kinabuhayan ni Amina sa loob ng 20 taon. Ang huling pagkabigla, isang aral sa gabi. Habang naglalakad si Amina at Maria pauwi, dumaan sila sa isang karinderya sa kalsada. Nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na magkakasama, nag-aaral, umiinom ng kape, at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap sa karera. Sinabi ng isang lalaking estudyante, balang araw, gusto kong maging AI engineer sa high-tech park sa Batangas. Sinabi ng isa pang babaeng estudyante, ako naman, gusto kong maging doktor, pero kailangan kong magsikap para makapasa sa medical school. Natahimik si Amina. Sa Qatar, ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap lamang tungkol sa mga handbag, supercar at susunod na biyahe. Sa Pilipinas, ang mga ordinaryong estudyante ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at sariling kakayahan. Isang ganap na bagong pananaw ang nabuksan sa kanyang puso.
Hindi lamang maganda ang Pilipinas at masarap ang pagkain. Ang Pilipinas ay mayroong mga kabataan na puno ng pangarap, sipag at dignidad. Isang bagay na hindi niya pa kailanman naramdaman ng tunay. Huminga ng malalim si Amina, tiningnan ang kalangitan ng Maynila. Maria, naiintindihan ko na. Malakas ang Pilipinas dahil sa mga Pilipino. Ngumiti si Maria. Sa wakas, nakita mo na. Alam ni Amina na nagsisimula pa lang ang kanyang pagbabago. Isang hapon sa taglagas ng Maynila, nang bumaba na ang araw sa likod ng matataas na gusali, si Amina at ang kanyang mga kaibigang Pilipino ay nakaupo sa silid-aralan at nag-uusap nang biglang natumba ang isang babae na nagngangalang Elena, ang pinakamatalik na kaibigan ni Amina sa Pilipinas. At bumagsak sa mesa, tumalon si Amina. Elena! Elena! Nagkagulo ang buong klase. Nanginginig si Amina. Sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may kaibigan na natumba sa harap niya. Sa Qatar, tuwing may problema, agad na darating ang isang entourage ng bodyguard, pribadong nurse at family doctor. Ngunit dito, hindi alam ni Amina kung ano ang gagawin. Natakot siya, nilalamig ang kanyang mga kamay. Ngunit ang mga Pilipino sa paligid niya ay hindi natakot. Agad na pinindot ng guro ang isang app sa kanyang telepono, isang pindot lang. Sa loob ng wala pang isang minuto, nagring ang telepono ng guro. Ang emergency team ay nasa daan, inaasahang darating sa loob ng 3 minuto. Oh, nanlaki ang mata ni Amina. 3 minuto? Paano iyon naging ganoon kabilis? Bumulong si Maria. Sa Pilipinas, ginagamit namin ang AI Integrated Emergency Response System. Malalaman nila ang pinakamalapit na lokasyon at ipadadala ang pinakamabilis na ambulance doon. Eksaktong 2 minuto, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulance sa bakuran ng paaralan. Natigilan si Amina, parang huminto ang tibok ng puso niya dahil sa gulat. 3 medical personnel na may malinis na uniforme at matutulis na kilos ang tumakbo papunta sa silid-aralan, dala ang mga modernong medical equipment na hindi pa nakita ni Amina. Mabilis na nagtanong ang pinuno. Blood pressure? Mga pre-existing conditions? Sumagot ang guro. Idinagdag ni Maria at sinabi rin ni Amina ang lahat ng alam niya tungkol kay Elena. Walang sinuman ang naninisi, walang sinuman ang natataranta. Lahat ay nagtulungan ng nakakagulat na maayos. Isang personnel ang nagbukas ng tablet, inihilig ang kamera kay Elena. Agad na lumabas sa screen ang mga linya ng heart rate analysis, oximeter readings, mga senyales ng kakulangan ng enerhiya at hula ng kondisyon ng pagkahilo dahil sa pagbaba ng blood sugar. Lahat sa loob lamang ng 10 segundo. Natigilan si Amina. Ito, anong teknolohiya ito? Mahinang sumagot ang medical personnel. Ito ang AI-powered Vital Sign Analysis System ng Pilipinas. Nakakatulong ito sa mas mabilis na diagnosis at nagpapababa ng mga pagkakamali. Lumunok si Amina. Isang bansa na inakala niyang mahirap ay may ganito pala kamodernong medical technology. Nang ilagay si Elena sa stretcher at dinala sa ambulance, nanginginig pa rin si Amina, sumusunod na hindi bumibitaw. Akala niya ay napakamahal ng gastos sa paggamot. Sa Qatar, isang emergency na tulad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100 Nang mahina niyang tanungin, ang gastos, sigurado akong mahal, ano? Ngumiti ang isang personnel ng mahinahon, mga bata, estudyante, manggagawa, lahat ay may maraming suporta. Huwag kang mag-alala. Sa Pilipinas, hindi lahat ng emergency ay sinusukat sa pera. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Amina. Sa Qatar, ang healthcare ay isang marangyang serbisyo. Sa Pilipinas, ang healthcare ay pagmamalasakit ng tao. Ang ospital ay matatagpuan sa isang medical technology zone, malinis, maliwanag at maayos. Dinala si Elena sa emergency room. Ang Pilipinong doktor, isang nasa katamtamang edad na lalaki na may malalim na boses, ay tumingin kay Amina at sinabi, "Kaibigan ka ni Elena, di ba? Huwag kang mag-alala, hypoglycemia lang ang nangyari sa kaibigan mo, babantayan pa namin." Namula ang mata ni Amina. "Doktor, may kailangan pa po ba kayo? May maitutulong po ba ako?" Inilagay ng doktor ang kamay sa balikat niya, banayad na, parang pagpapagaan ng loob. "Dito,
Sapat na ang pagbisita ng mga kaibigan. Isang simpleng pangungusap, ngunit malakas na tumama sa puso ni Amina. Nalaman niya ang kapayapaan na hindi kailanman lumitaw sa kanyang gintong buhay. Makalipas ang isang oras, nagising si Elena at mahina siyang ngumiti. Amina, pasensya na, pinag-alala kita. Niyakap ni Amina ang kamay ni Elena. Hindi. Halos huminto ang puso ko sa takot. Humarap ang doktor kay Amina. Ayos na ang kaibigan mo. Chine-check na lang namin ulit sa huli. At pagkatapos ay makakauwi na siya. Huwag kang mag-alala. Tiningnan ni Amina ang paligid. Ang doktor ay maingat. Ang nurse ay mahinahon magsalita. Tahimik ang kapaligiran. Hindi sinisigawan ang pasyente. Walang espesyal na pribilehiyo, prioridad o lagay. Dito, lahat ay pantay-pantay sa pangangalagang medikal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amina na parang nabasag ang kanyang puso. Maria, mahina niyang sinabi, nanginginig ang boses. Nabuhay ako ng buong buhay ko sa proteksyon, ngunit hindi ko pa kailanman naramdaman na may nagmamalasakit sa akin ng ganito. Napakabuti ng mga tao sa Pilipinas, natawa si Maria. Iyan ang pinakapinagmamalaki namin. Pauwi kay Elena sa homestay. Tiningnan ni Amina ang daloy ng sasakyan sa Maynila sa ilalim ng malambing na gintong ilaw ng gabi. Ang lungsod ay hindi lamang maganda kundi ligtas din, maalalahanin at makatao. Dahan-dahan niyang sinabi, Maria, naiintindihan ko na, ang pinakamalakas sa Pilipinas ay hindi ang matataas na gusali, hindi ang mga robot, hindi ang tren, kundi ang puso ng mga Pilipino. Mahinang hinawakan ni Maria ang kamay niya. So, lumaki ka na ng kaunti. Tumingala si Amina sa kalangitan ng Maynila. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Hindi pa niya kailanman naramdaman na ang isang lugar ay malapit sa salitang tahanan na ganoon. Ang insidente ni Elena ng araw na iyon ay parang isang direktang suntok sa puso ni Amina. Hindi lamang niya nasaksihan kung paano gumagana ng mabilis, makatao at epektibo ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas, kundi nasaksihan din niya kung paano nagmamahalan ng totoo ang mga Pilipino, walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa kanyang silid, matagal na nakaupo si Amina sa kama. Ang mainit na gintong ilaw ay sumisinag sa kanyang mukha. Isang mukha na hindi na kasing yabang ng noong una siyang dumating sa Pilipinas. Binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ang unang pangungusap na matagal na niyang hindi nabigkas. Sa totoo lang, nagkamali ako sa buong buhay ko. Nagkamali ako sa pag-iisip na mas mataas ako kaysa sa iba. Nagkamali ako sa pag-iisip na ang yaman ay halaga. Nagkamali ako sa pag-iisip na ang kayabangan ay isang katangian. Yumuko si Amina, ang pakiramdam ng kahihiyan ay umaakyat ng paulit-ulit. Sa Qatar, mahal ako dahil sa posisyon ko. Sa Pilipinas, mahal ako dahil sa kung sino ako. Hindi pa niya kailanman naramdaman ng ganito kalinaw. At alam niya na oras na para sabihin sa kanyang mga magulang ang lahat. Nang gabing iyon, nag-video call si Amina sa kanyang mga magulang sa Doha. Sa screen, ang mukha ni G. Hassan ay seryoso, tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal sa kanyang anak. Nag-aalala naman ang ina. Amina, anong nangyari sa iyo ngayon? Narinig kong pumunta ka sa ospital. Huminga ng malalim si Amina. Mama, Papa, kailangan kong sabihin ito. Nagpipigil ng hininga ang dalawa. Tiningnan ni Amina ng diretso ang screen. Kumikinang ang kanyang maitim na mata. Patawad po, dating mapagmataas ako. Akala ko po ay mas mataas ako kaysa sa iba. Ngunit itinuro po sa akin ng Pilipinas na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa estado, kundi sa puso. Bahagyang nagulat si G. Hassan habang tinakpan naman ng ina ang kanyang bibig. Nagpatuloy si Amina sa malalim ngunit matatag na boses. Nakita ko po ang mga Pilipinong kaibigan ko. Hindi sila mayaman, ngunit maganda silang mamuhay, marunong silang magtulungan, hindi sila natatakot sa hirap, iginagalang nila ang isa't isa, kahit pa basurero o propesor. Huminto siya sandali. Ako po, hindi pa kailanman naglaba ng sarili kong damit, hindi pa kailanman sumakay ng tren. Namuhay po ako bilang manika ng pamilya at hindi bilang isang tunay na tao. Umaagos ang luha sa mukha ni Amina. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ipinakita niya ang kanyang kahinaan sa harap ng kanyang mga magulang. Si G. Hassan,
ang isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Qatar, ay biglang natahimik. Naalala niya ang sinabi ng psychologist, kulang ang bata ng tunay na buhay. Ngayon, naunawaan niya na ibinigay ng Pilipinas ang tunay na buhay na iyon sa kanyang anak. Mama, Papa, alam ko po na dati ay ikinahihiya ko kayo, ngunit ipinapangako ko po na magiging isang tao ako na maipagmamalaki ninyo. Pagkatapos ay sinabi niya ang pinakamahalagang pangungusap, ngunit hindi ko po gustong bumalik agad sa Qatar. Gusto ko po munang magpatuloy sa Pilipinas nang ilang panahon pa, ang lugar na ito ay nagpapabago sa akin. Humikbi ang ina. Amina, talagang nagbago ka na. Matagal na tiningnan ni G. Hassan ang kanyang anak at dahan-dahan siyang tumango. Ang tango na iyon ay naglalaman ng matinding damdamin. Anak ko, hindi ko alam kung anong ginawa ng Pilipinas sa iyo, ngunit alam ko ang isang bagay. Nagiging tao ka na laging kong pinapangarap na maging ikaw. Sumigaw si Amina. Hindi sigaw ng sakit tulad ng gabing iyon sa party sa Qatar, kundi sigaw ng isang taong nakatagpo na ng sarili niyang landas sa buhay. Nang gabing iyon, sa maliit na silid sa Maynila, alam ni Amina na isang bagong paglalakbay ang nagbukas. Hindi paglalakbay ng isang prinsesa, kundi paglalakbay ng isang tunay na tao. Ang pagbabago ni Amina ay hindi lamang nagpagulantang sa kanyang mga magulang. Mabilis itong naging mainit na usapan sa mataas na lipunan ng Qatar, isang lugar kung saan ang balita tungkol sa pagbabago ng hairstyle ay maaaring maging paksa ng usapan sa loob ng isang linggo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang usapan ang nangyari. Naging isang malaking lindol sa lipunan. Nang bumalik si Amina sa Qatar para sa isang maikling pagbisita, ang ikinagulat ng buong komunidad ay hindi ang pagbalik, kundi ang paraan ng kanyang pagbalik. Walang bodyguard na nangunguna, walang limousine, walang magarbong gown o designer bag, walang alahas na mabibigat, kundi si Amina lamang na simple, payapa, dala ang isang maliit na maleta at isang mahinahon na ngiti. Kinuhanan ng litrato ng mga socialite ang pagbaba niya mula sa tren sa Doha at nag-usap-usap ng malakas. Diyos ko, ang anak ng pamilya Hassan, sumakay ng tren. Hindi ka pani-paniwala, nagbago ba siya ng ganito kalaki? Ano ba talaga ang Pilipinas? Ang mga bulungan ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa mainit na hangin ng disyerto. Kinabukasan, 3 malalaking pahayagan ng Qatar ang nag-ulat sa front page. Ang fenomeno ni Amina Hassan. Ano ang itinuro ng Pilipinas sa anak ng bilyonaryo? Isang babae na tinalikdan ang karangyaan. Matapos ang 3 taong pag-aaral sa Pilipinas, ano ang dapat matutunan ng mayayamang Qataris mula sa Pilipinas? Sinabi pa ng isang kilalang social analyst sa isang programa sa telebisyon, ang Pilipinas ay maaaring ang susi upang turuan ang susunod na henerasyon ng Qatar tungkol sa pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kapwa. Hindi gusto ni Amina na makakuha ng atensyon, ngunit ang kanyang kwento ay lumampas. Nasa kanyang kontrol. Ang hindi inaasahan ay maraming mayayamang pamilya ang nagsimulang makita kay Amina ang gusto nilang makita sa kanilang mga anak. Isang ina ang nagsabi sa telebisyon, "Gusto kong matuto ang aking anak na mamuhay tulad ni Amina. Kailangan niyang malaman kung ano ang maging malaya, kung ano ang mamuhay para sa iba." Isang real estate mogul naman ang prangkang nagsabi, "Sa tingin ko, nagkamali tayo ng pagkaunawa sa Pilipinas. Pinag-iisipan ko na ipadala ang aking anak sa Maynila at pagkatapos ay nangyari ang pinaka-nakakabaliw na bagay. Isang pangkat ng mga personnel mula sa Ministry of Education ng Qatar ang ipinadala sa Pilipinas upang pag-aralan ang kultura, pag-uugali, edukasyon at diwa ng komunidad ng mga Pilipino. Ang mga balita ay nag-ulat ng may paggalang. Gusto ng Qatar na matuto mula sa makataong modelo ng edukasyon ng Pilipinas. Nagulat ang komunidad ng Qatar na hindi nila alam kung maniniwala ba sila o hindi. Sa isang mahalagang seremonya ng Hassan Group, si G. Hassan, ang lalaking dati mapagmataas na hindi tumitingin sa tabi, ay biglang naglaan ng ilang minuto upang magsalita tungkol sa Pilipinas. Dahan-dahan siyang nagsalita, ngunit ang bawat salita ay parang bumagsak sa sahig ng may bigat ng bato. Ibinalik sa akin ng Pilipinas ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap sa buong buhay ko. Isang anak na marunong mamuhay, marunong magmahal,
marunong maging malaya, na tahimik ang buong bulwagan. Alam ng lahat na si Amina ang tinutukoy niya at kinikilala niya ang isang katotohanan. Nagawa ng Pilipinas ang hindi nagawa ng isang mayamang sistema ng edukasyon sa gitnang silangan. Isang gas corporation director ang bumulong. Minamaliit natin ang Pilipinas sa loob ng maraming taon, marahil oras na para magbago. Nagulat ang media ng Qatar na maraming pamilya ang nagpapaaral ng Filipino sa kanilang mga anak. Nagbukas ang mga high school ng mga klase upang matuto tungkol sa kulturang Pilipino. Ilang KOL ng Qatar ang nagpost ng mga video na kumakain ng arroz caldo, umiinom ng kapeng barako at nararanasan ang tren ng Maynila. Isang hashtag ang biglang lumabas, Filipino Lifestyle, Humility Learning from Philippines, Amina Effect. Tiningnan ni Amina ang lahat at naiyak. Hindi niya inakala na ang paglalakbay ng pagbabago ng isang babae ay maaaring kumalat ng ganito kalaki. Ngunit ang totoo, pinilit ng Pilipinas ang buong Qatar na tingnan ang kanilang sarili. Isang hapon, sa huling bahagi ng taglamig ng Maynila, nang bumaba na ang banayad na sikat ng araw sa maliit na kalye, nakaupo si Amina sa tabing Manila Baywalk kasama si Maria at Elena. Ang mahihinang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga huling bulaklak na sampaguita na mabango ng banayad. Ang mga naglalakad ay nagkalat sa tabing ilog. Lahat ay dahan-dahan at payapa. Yakap ni Amina ang kanyang tasa ng mainit na tsaa. Tahimik siyang tumingin sa kumakaway na tubig ng Baywalk, pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina na parang isang pagtatapat. Maria, Elena, hindi ko inakala na babaguhin ako ng Pilipinas ng ganito. Ngumiti si Elena. Ang mahinahon ng ngiti ng isang tao, nakakagaling lang sa pagkahilo ngunit mas malakas ang puso kaysa kailanman. Dahil nagbukas ka, kaya nakapasok ang Pilipinas sa puso mo. Bahagyang yumuko, si Amina. Ang 20 taong pamumuhay sa karangyaan ay hindi nagturo sa kanya ng pangungusap na iyon, ngunit ang 3 taon sa Pilipinas ay nagturo. Dati, akala ko ang sinumang nabubuhay ng simple ay mahirap, patuloy ni Amina, mahina ngunit matatag ang boses. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko ang mga tao na nabubuhay ng simple ngunit mayaman sa ibang paraan. Mayaman sa puso, mayaman sa pagmamalasakit sa kapwa, mayaman sa sipag. Tumango si Maria, kumikinang ang kanyang mga mata. Sa Pilipinas, hindi namin kailangan ng ginto at pilak para patunayan ang halaga. Sapat na ang marunong mamuhay ng may kabutihan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang bato na nahulog sa puso ni Amina na lumikha ng mga alon na kumalat ng malalim at malambot. Huminga ng malalim si Amina ng amoy ng hangin ng Maynila, ang amoy ng tunay na buhay na nawala sa kanya sa loob ng 20 taon. Sa Qatar, nasa akin ang lahat ngunit may kulang. Mahina tanong ni Maria. Ano ang kulang? Tumingala si Amina sa kalangitan, kulang ang pakiramdam ng pagiging tao. Inilagay ni Elena ang kamay sa kanyang balikat. Nahanap mo na ulit, di ba? Dito. Ngumiti si Amina, maluluha ang kanyang mga mata. Oo, ganyan ang mahika ng Pilipinas, hindi maingay, hindi mapagkunwari, ngunit nakakaantig sa mga tao sa pamamagitan ng sinseridad. Nang gabing iyon, nang lumiwanag ang mga ilaw ng kalye ng Maynila, sumulat si Amina ng isang liham para sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, gusto ko pong bumalik sa Pilipinas para mag-aral ng kolehiyo. Gusto ko pong ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagiging tao na sinimulan ng Pilipinas para sa akin. Gusto ko pong gamitin ang aking pribilehiyo upang tulungan ang iba tulad ng pagtulong ng mga Pilipino sa akin. Nilagdaan niya ang pangalan niya. Sa unang pagkakataon, hindi lagda ng isang prinsesa, kundi ng isang taong ganap na. Isang pahayag na dapat pag-isipan ng buong Qatar. Ilang sandali pagkatapos, sa isang malaking panayam sa Doha, nang tanungin kung ano ang pinakamalaking bagay na itinuro sa kanya ng Pilipinas, mahinang ngumiti si Amina ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong gitnang silangan. Ang isang bansa ay hindi kailangang maging mayaman sa likas na yaman upang maging dakila. Kailangan lamang nitong alagaan ang kanyang mga mamamayan. Natahimik ang entablado, nagulat ang media, nagtinginan ang mga taga-Qatar na hindi makapagsalita, at ang Pilipinas, isang bansa na tila maliit, ay nagpataob sa buong gitnang silangan. Mga Ginoo, ang paglalakbay ni Amina
Ang prinsesa mula sa isang makapangyarihang pamilya ng Qatar ay natapos sa isang simpleng ngunit malaking katotohanan. Hindi kailangan ng Pilipinas na magpakita ng yaman, ngunit sapat ang kakayahan nito na baguhin ang isang tao at maging ang pananaw ng isang bansa. 3 taon lang, isang bansa na may mga bagay na tila maliliit ang kapeng barako, ang biyahe sa tren, ang ngiti ng mga Pilipino ay nagpagulat sa isang babae na isinilang sa ginto at pilak na matuklasan ang tunay na halaga ng buhay. Ano ang masasabi ninyo sa kamangha-manghang paglalakbay na iyon tungkol sa mahika ng Pilipinas na umantig sa puso ng isang babaeng Qatari at kumalat sa kanilang lipunan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat share ninyo ay inspirasyon upang patuloy kaming magdala ng mga kwentong ipinagmamalaki ang aming bansa. Kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento, at i-turn on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang susunod na kamangha-manghang paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento tungkol sa isang Pilipinas na lalong sumisikat.